So, good day mga ka-CM. So, sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ating Ansel DS600BT. So, ito yung kasama sa kanyang package, kung ano yung mga cables na yan, kung para saan yan gamitin. Tsaka sa video na ito, tuturo ko rin sa inyo kung paano siya i-set up at paano gamitin itong ating Ansel DS600BT. So, patuloy lang kayo sa panonood mga ka-CM. So, ayun mga ka-CM. So, ituturo ko muna sa inyo kung ano yung mga cables natin bago tayo mag-start sa pag-set up, tsaka kung paano gamitin yung ating Ansel DS600BT. So, unang-una dyan sa ating mga cables na kasama is yung ating BCI. So, ito yung ginagamit natin na pang-communicate dun sa sasakyan. Then, siya na lang yung magta-transfer ng information na binabasa niya dito sa ating tablet. Okay. So, next natin is yung ating tablet charger o yung device charger natin. So, charger natin, meron siyang tatlong socket na iba-iba. Depende kung ano yung kailangan po ninyo. No? So, ang gagawin natin is pe-press lang natin to para mapalitan siya. Gaya niyan. Pwede niyong palitan. Kagaya niyan. So, testing na rin natin siya para malaman natin kung nag-charge yung ating pinaka-device. Yan. Yan. Then, sa taas ng ating device, meron tayong saksakan ng Type-C. Then, so, 80% na yung ating device and then charging pa rin naman siya. Okay. So, aside dun sa ating charger, meron tayo dito tatlong kasamang cable. So, para saan ba natin siya ginagamit? Ginagamit natin siya, ito especially once na kapag mag-go-online ECU coding tayo. So, kailangan kasi, pag magko-coding tayo, gamit ang ating Ansel DS600BT, wired po siya kasi kailangan hindi na i-interrupt yung ating pagko-coding unless pwedeng masira yung ating ECU. So, ang gagawin lang natin, so set up lang natin yung ating cable. Gaya niya. Then, ito pang isa. So, ang basic setup natin kapag mag-online ECU coding tayo is gamit natin itong tatlo. So, ang gagawin lang natin ikakabit natin itong LAN cable dito, kagaya niyan. Then, ito, ikakabit natin sa dito. So, yung isa pang LAN cable. Ayan. So, kagaya niyan, nakasaksak na siya dito sa, or magkakasama na yung mga cables natin. So, then, after niyan, isasaksak naman natin yung pinaka-USB directly dito sa ating device. Yan, na kagaya niyan. So, paano naman siya kukonek sa device or dun sa mismong unit na pinagsasalpakan natin? Siyempre, ito ikakabit din natin siya doon sa ating pinaka BCI, kagaya po niyan. Okay. Then, lastly, itong saksakan na to, ito na yung i-connect natin sa mismong OBD port para siya yung magko-connect ng BCI papunta dito. Pero naka-direct pa rin po siya. Okay, so that's yung, ayan po yung setup natin once na mag-online ECU coding po tayo. Okay guys, so ayusin ko lang po yung setup natin, then proceed na tayo sa pag-setup tsaka kung paano natin gamitin yung ating Ansel DS600BT. So ayun mga ka-CM, so ito na yung last part ng ating tutorial. So tuturo ko na kung paano siya i-set up tsaka paano siya gamitin. Okay, so turn on na natin yung ating device. So, tututok ko lang dun sa device natin yung camera para mas malapit nyo makita yung gagawin natin. Okay. So, ayan. So, kung nakikita nyo itong ating device na to, ito yung ating simulator. So, dito natin ikakabit yung ating BCI at siya yung i-scanin natin. Okay. So, ayan siya, no? So, unang-una, dito na tayo sa setup ng ating Ansel DS600BT. So, unang-una, isi-set up natin syempre yung ating language. So, pwede nyo piliin yan kung marunong naman kayo ng ibang language. Pero, syempre, gamitin na lang natin yung English. So, press next. Then, next is, i-connect natin siya sa ating internet. So, pwede naman po yung data or yung hotspot na lang po ng ating mga cellphone. No? So, since ito, nakakabit na po siya, nakakonect na siya dito sa ating Wi-Fi. So, ine-next ko na lang po siya.
Then, ito sir yung ating terms and condition sa paggamit ng ating Ansel DS600BT. After nyo siyang basahin, press agree with above terms and press next lang po. So, press okay. So, lalabas na po ito. No? So, nasa home screen na po tayo. Then, press next. Sabi lang po na yan, kailangan nyo lang i-slide down para makuha nyo yung mga toolbar sa taas. So, press next. Then, next. So, ito yung sinasabi po nung instruction. So, pwede nyo i-slide down para makita nyo yung mga toolbars sa taas. Pwede kayo mag-adjust ng brightness, ng volume, connection ng internet, and Bluetooth. So, slide up lang natin para mawala siya. So, ito na po yung pinaka-home screen. Nakaset up na po yung ating Ansel. So, pwede na po natin siyang gamitin. Okay, so, ngayon po, bago po natin siya tuluyang gamitin, so, kailangan po natin, syempre, malaman po muna